Pero, kapag binastos ka na ng ganyan, diba? Pero dapat nakaipon pa rin pera mo, ha? Huwag mo nang bayaran. Mga ka-Insta Review, babayaran mo pa ba ang utang mo sa Ola? Kung hinaras o tinakot ka ng collector nila? Alam ko ngayon ang tanong ng mga marami at sa video nga na ito mga ka-Insta Review, malalaman mo ang sagot kasi sa mismong episode na tinalakay, malinaw ang sinasabi tungkol sa mga online lending apps na nananakot at pangbabastos ng borrowers. Kaya nga, kung ikaw mismo ay may utang ngayon o meron kang kakilala na inaabuso ng mga Ola collectors, ay panoorin mo to hanggang sa matapos. Baka ito na ang sagot bago ka magdesisyon kung babayaran mo pa ba o hindi yung utang mo dahil nga hinaharas ka ng mga collectors nung nautangan mo. Pero teka lang mga ka-Insta Review ha, bago pa kayo tuluyang ma-high blood sa harassment o pananakot ng mga loan shark collectors, chill muna tayo. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mima. Pero teka lang, enough muna tayo sa mga products. So let's get back to the topic. Ahan nyo ako at panoorin natin ang hello po and good evening po. Ayan kay Attorney Claire, hingi po ng advice. Nakautang po ako sa online. Ako, eto na Attorney Claire, mga online lending attorney dahil po naipit nga yung ginagawa ko. So humiram siya. Humiram ako sa Ola, Attorney Claire to, no? Pambayad sa kanila. 4,500 pesos to Attorney Claire. Tapos nakuha ko is 2,200 na lang po sa 4,500. Ako, yun, dahil sa kalipitan. Kalahati? Oo, ginagawa tuwing due date ko sa kanila lang extension ako para tumagal ang due date. Nagpapa-extension siya. Oo, nagkataon po, nakiusap ako na gawan ko ng paraan attorney kasi kung bayaran ng tuition ng mga anak ko. So di ko naman po sinagot ang tawag nila. Di ko alam saan ako kukuha ng nangyaring attorney. Maya-maya ay sabi niya nagpuntahan ng mga kakilala ko sa phone book at sinabi na may nag-text nga daw po, tumawag daw sa kanila, ginagamit ko daw na reference. Sa totoo po, attorney, wala naman po akong inilagay. Di ko po alam kung bakit lahat ng contacts ko, ayun, alam at tinext daw po Attorney Claire. So gumagawa naman daw siya ng paraan para bayaran ng problema. Yun lang, sinira nila ako at di ako makaisip na i-stress daw siya, Attorney Claire. Sana po ay mabigyan nyo ako ng payo. Advice lang po. Ayan, attorney. Okay. So kung mapapansin nyo kasi mga ka-interview, sa episode na pinalabas nga sa video na ito at mismong attorney itong nagsabi may mga nag-share ng personal nilang karanasan Sabi nila kahit maliit lang ang halaga ng kanilang inutang, grabe kung umasta yung mga Ola collectors. Paulit-ulit na tawag, yung mga text na punong-puno ng pananakot at pagmumura. At ang mas masakit, dinadamay pa yung mga kaibigan at pamilya ni borrower. Diba? So, imbes na tulong ang inaasahan sa isang loan or sa isang pautangan, mas lalo pang naging pasakit at hiya yung naging karanasan ng mga borrowers. Sabi nga sa mismong video na hindi lang simpleng pangongolekta ang ginagawa ng mga Ola or Ola collectors, kundi bastusan na ang nangyayari. Ituloy natin. Sabi niya kasi hindi niya alam ba't nakuha yung contacts niya. Oo. Actually, partner, I thought dati nahahack. Akala ko nahahack yung contacts. Akala ko. Oo. Pero may kiniklik pala dyan. Siguro hindi mo napapansin. Na ina-allow mo sila ma-access yung contacts mo. May ganon. Meron daw portion doon na pag kinilik mo,
maaalaw na mapasok yung mga Pero contacts ako, mo. halimbawa na naklik ko yun, alam ko. Kasi hindi ka makakautang pag di mo yung naklik. So, condition yun. I-click mo talaga. Oo, kung gusto mo magpatuloy, i-click mo So yun. lahat ng nasa phone contacts Ma-access nila. Huli, no? Ma-access nila. Yun yung purpose nila. The reason kung ba't kailangan nila i-access yung contacts mo, dahil yun ang paraan nila. Para mapahiya ka. Oo. Pag hindi ka nakabayad ng due date mo. Na kung tutuusin sa Truth and Lending Act, hindi siya kondisyon. Di ba? Bawal yun eh. Dapat nga bawal yun. Kasi ano yan eh, hindi naman nila masasabi na meron na silang violation ng Data Privacy Act because ikaw yung voluntaryong nagbigay. Kasi may naklik ka doon. May naklik ka eh, di ba? Hindi kasi hindi yan uusad kapag hindi mo lahat kinilik yun. Sige, ikaw, gusto mo makautang, click ka lang ng click. Syempre, yun yung requirements sa attorney. Nagigipit ka na. Easy money. Kailangan pang bayad ng tuition fee. Pero from 4-5 naging Attorney Claire. Ganun sila, partner. Ang OLA. Pero sa totoo lang, partner, sa Truth and Lending Act, kung talagang ikaw ay lending, nasa lending business ka, it's a prohibited act. Attorney, sobra-sobra naman yun. Para namang hindi na utang yun. Grabe wala naman. Partner. Saka, kapag ikaw ay umuutang, dapat lahat ng detalye, period, kung kailan mo dapat bayaran, interest, ano yung mga deductions, ilalagay yan, partner. Ilalagay yan. So, pag nag-oohan na kayo, saka pa lang yan uusad. Pag hindi, di ba, ayaw mo, kunyari, ilagay yung mga sa kontrata, ito ang mabayaran mo, tapos inayawan mo, pwede ka mag-back out. Dito kasi, partner, pag-click mo, hindi ka na maka-back out. Tapos, syempre, darating na lang sa'yo, yung kalahati na lang, wala na. Halimbawa, partner, ako, ba't 2 lang to? Ayoko na. Solid ko na. Ganyan, attorney. Hindi nila tinatanggap, partner. Parang wala silang lugar. Di ba, pag ikaw magbabayad, may bibigay silang reference number. So, pag inayawan mo, parang wala kang way pabalik. Ang gagawin nila, wala silang reference, hindi mo ngayon makontak, hindi mo naman maibabayad yung pera sa text. Kasi dapat meron silang reference number, bayaran mo sa GCash or sa 7-Eleven. So, kung wala kang reference number, hindi mo yan mababalik. So, aandar ngayon yung araw, 7 days. So, lumabas tuloy. Babayaran mo na ng buo yung 4-5. Walang kawala na talaga. Pag na-late ka, kunyari on the 7th day, dapat bayad mo na yun. Pag nag-alas 12 ng tanghali, hindi mo na bayaran. Nangungulit na yan. Tapos hindi mo pa rin nabayaran. Pag na-late, minsan nga, di ba, sabi, darating po yung pera ko, 4:30. Naku, pinahiya na sila. Pinahiya na sila. Ayun. So, ganito lang sa akin, partner. Pinahiya ka, lagi ko naman ito sasabi, dapat maging matapang ka lang. Diba? Sabi ko, ipunin mo yung pera mo kasi utang is utang. Itago, diba? oo. Pero, kapag binastos ka na ng ganyan, diba? Pero dapat nakaipon pa rin pera mo, ha? Huwag mo nang bayaran. Oo. Bakit? Huwag mong bayaran, hayaan mo silang humabol sa'yo. Correct. So, pag humabol sila sa'yo, makikilala mo sila. Pag nakilala mo sila, sampahan mo ng kaso ng cyber libel. Diba? Hindi na barangay attorney Claire. Hindi na. Cyber libel agad. Ang sa akin lang, tingin ko, kailangan lang matatag yung loob mo kasi gagawin talaga nila yung pamamahiya. Yun ang nila paraan nila Yes, para sumuko ka, sumakit ang ulo mo, ma-stress ka. And to the point na parang iyak-iyak na dyan sa, di ba yung mga tumatawag dito? Yes. So, wag ka ma-stress. Yung iba nga, pag binastos, mas gusto nila, pag di na sila magbayad. Sabihin nyo na lang, bayaran ko kayo sa barangay namin. Punta kayo, gusto ko makilala kayo, dalhin yung ID nyo, at magdala kayo ng official receipt. Pag nagbayad ako sa'yo. Diba? Hindi ako magbabayad nang wala akong official receipt. Kahit naman di ka magbayad, attorney Claire, parang nakuha rin na nila yung 2.5. Pero kung di mo babayaran buo, utang, sila nalugi. Si Ola, kasi pati yung tuto, hindi mo ibabalik. Diba? Kasi namahiya sila, partner. Mas malaki yung danyos ng pamamahiya kaysa doon sa utang ng borrower. Kung yung pinahiya mo pa, hindi sanay na napapahiya,
Yung ano ba tawag na Attorney Claire? Yung emotionally. Yes, may trauma, tapos stress. Hirap ko yun nun. Mahirap Diba? yun. Saka may tao kasi hindi sanay mapahiya. Yan, Attorney Claire. Diba? Pagka hindi ka sanay, naku, didibdibin mo yun. First time mo eh. Yes. Mapahiya eh. So ngayon, ang abiso ko sa lahat ng umutang sa OLA, ayaw ko man tong i-advise. Pero dapat ihanda nyo yung dibdib nyo na darating ang time pag di kayo nakabayad na ipapahiya kayo. Kaya huwag na kayong umutang sa OLA. Malaking issue ito kaya linawin natin. Ang utang kasi civil obligation pero ibang usapan kapag may kasamang pagbabanta, pagmumura at pambabastos galing sa mga OLA collectors. Bawal yun sa batas natin mga ka-Insta Review ha. Actually, meron ngang mga guidelines ang SEC or Securities and Exchange Commission tungkol sa fair debt collection. Bawal silang gumamit ng harassment, bawal din manakot, bawal din magpakilala na parang pulis or abogado kung hindi naman talaga totoo. Kapag ginawa nila ito sa'yo or kapag ginawa ng isang OLA collector ito sa'yo, sila ang lumabag sa batas, hindi ikaw. Kaya nga, kung binastos ka, pinahiya ka or minura-mura ka ng ibang mga collector na i-post ang picture mo sa Facebook, please lang huwag kang magpa-intimidate. Hindi respeto ang kapalit ng pambabastos. Diba? Kaya huwag mo na munang bayaran ang utang mo. Mas maganda na itago mo lang yung pambayad mo sana, hayaan mo silang maghabol sa'yo. Kung sakali na mag-file sila ng civil case sa'yo, ay mas maganda pa nga yung ganun mga ka-Insta Review kasi makilala mo sila, makita mo sila, makilala mo sila at makapag-file ka din ng cyber libel against sa kanila. Pero syempre, alam naman natin mga ka-Insta Review na hindi naman sila mag-file ng civil case against sa'yo kasi alam nila na mas malaki ang nilabag nila. So, parang ganito lang yan mga ka-Insta Review. Sabihin nating babayaran mo yung utang mo sa kanila pero dapat pagbayaran din nila yung pananakot at pamamahiya at yung panghaharas na ginawa nila sa'yo. Kaya nga, siguro marami sa inyo ngayon ang nakaka-relate, no? May kakilala kayo or may kilala ka din siguro na halos hindi na makatulog dahil sa paulit-ulit na tawag ng collectors. Yung iba, takot magbukas ng cellphone at naranasan ko din yan ha. Kasi nga, baka may mensahe na naman yung mga collectors na yan na minsan nakakahiya, nakakatakot at nakakaharas talaga. Yung iba naman, nahihiya sa kapitbahay kasi pati nga yung kapitbahay nila tinatawagan. Kaya nung sinabi sa video na huwag nang bayaran kung nambastos or nabastos ka, napahiya ka, maraming nakahinga ng maluwag. At pati ako ha, kasi ako man mismo ay malaki yung araw na napulot ko dito. Kasi alam mo na hindi pala ikaw ang mali, kundi sila, yung mga OLA collectors, yung company nila. Hindi kasalanan ang umutang ha, pero kasalanan ang mambastos, manakot, at mamahiya ng mga borrowers. So, ano ang pwede mong gawin ngayon mga ka-Insta Review? Maging practical tayo. Ano ang pwede mong gawin kung binastos o hinaras ka ng OLA collectors or yung company nila mismo? Number 1, i-documents mo lahat. Okay? I-document lahat. Kung may tawag, record, kung may text o chat, screenshot agad. Kung may post na pinahiya ka, i-save mo. Okay? Importante yan bilang ebidensya. Number 2, mag-report. Pwede sa SEC kung unfair collection practices. Pwede rin naman ito sa NPC kung nalig ang personal information mo. At kung grabe ang pagbabanta, pwedeng direkta ka sa PNP or sa NBI. Number 3 nga, know your rights. Tandaan natin mga ka-Insta Review, may batas na nagsasabing bawal ang harassment sa pangongolekta. May laban ka, may laban tayo. At number 4, mag-seek ka ng support. Hindi ka nag-iisa. Maraming groups at online communities na handang tumulong at magbigay ng advice. At ang pinaka-importante dito mga ka-Insta Review ha, huwag kang magpadala sa takot. Okay? Marami kasi yung mga nag-message sa akin, nagko-comment na takot daw sila. Kasi nga, kung binastos ka, hindi ka obligadong magbayad. Dignidad muna bago ang lahat. Kaya nga, habang pinapanood ko at habang pinapakinggan ko yung video na ito, talagang naramdam ko din yung sakit at galit ng mga tao na dumaan sa ganitong sitwasyon na napahiya, na tinakot at hinaras. Hindi biro ang trayuma na dala ng mga OLA collectors ha. Pero, buti na lang may mga programa tulad nito na nagsasabi ng totoo at nagbibigay ng linaw. Kaya kung hinaras ka, kung tinakot ka, kung binastos ka, may karapatan kang huwag magbayad. Kasi nga, respeto at dignidad ang unang dapat ibinigay sa isang borrower, hindi takot at hiya.
Kaya nga ayun mga ka-Insta Review, malinaw na ang sagot ha. Kung hinaras o binastos ka ng Ola collectors, huwag munang magbayad ng utang ha. Itago mo muna yung pambayad mo sana. Antayin mo sila na mag-file ng civil case against sa'yo kung talagang mag-file sila. At ang maganda doon, kung mag-file sila, at least makita mo nga sila, makilala mo, para makasuhan mo din sila ng cyber libel. Sabihin nating babayaran mo yung utang mo sa kanila, pero dapat pagbayaran din nila yung pananakot, yung pamamahiya at panghaharas na ginawa nila sa'yo. Kaya kung may karanasan ka tungkol dito, sana i-share mo na rin sa comments para mas marami pa tayong ma-inspire na lumaban at magsalita. Okay? At syempre, sana huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at sama-sama nating ipaglaban ang karapatan ng bawat borrower. Maraming salamat mga ka-Insta Review at ingat kayo palagi. See you sa aking next video. Bye!